mga kababayan, ma'am sir, this is John, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is January 8 na 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Metrobank wait lang, Valenzuela, dito sa MacArthur Highway, Valenzuela po yan. Okay. At dadalhin po natin yan sa may optical media board sa may Limbaga Street, Scout Limbaga Street, laging handa Diliman, Quezon City po yan. Okay po, magbabalik po tayo mamayang unti pag nakakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakakuha na po natin sila. Nililinisan natin yung dahil may mga di pa tayo nagpa-car wash pero punas-punas lang, malinis pa naman. Pero isa sa salamin, siyempre alam na naman natin yung kapag tumatakbo ka lalo na sa gabi, yung may mga insekto minsan naiiwan yan dyan, dumidikit. Siyempre namamatay yun, dumidikit siya. Ayan, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Ay nako, ako okay na, basta may makulong. Hindi ko na... May mga nakulong naman eh. Kontraktor. Ang hinihintay nila yung kasabot ng mga senador at congressman. Yung mga patinuro. Oo, sila naglagay eh. Yung mga nag-alok at mamaya 10:30 naman, eto na, yung nagdaang interview natin, si Congressman Egay Arice, pupunta na sa Supreme Court kasama si Congresswoman Laila de Lima para sabihin na yung mga unprogrammed item sa 2026 General Appropriations Act ay unconstitutional. Oo, meron kasing nabito, inaasahan nila mabibito yung 243 billion, pero mahigit 90 billion lang ang nabito ng Pangulo nung kanyang pinirmahan yung budget. At sinasabi nila, unconstitutional yan. Wala namang pangako eh, parang nilagay lang dun eh. Eh pag yan ay pinilit daw, wala tayong magagawa kundi tatlo yan. Bagong buwis, utang na naman, o savings galing sa ibang departamento. Kaya nangyari sa PhilHealth, di ba? Meron sila ang program na infrastructure, ginawa sa PhilHealth. Eh, sabi ng Supreme Court, unconstitutional yan. Tutuloy natin ang talakay mga panay, magpagpapaliwanag pa, paglilinaw sa mga isyong yan. Narito mo natin Double B, bagong-bagong balita, alas 9:06 na. O Bulkang Mayon sa Albay muli nagkaroon ng pyroclastic density current o zone na pinaghalong mainit na abo, lava at gas ngayong umaga. Bilang ng mga individual na naapektuhan ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon umabot na sa mahigit 3,500 ayon sa DSWD. Pagpapagaan sa bayarin sa utang sa premium at kontribusyon sa PhilHealth iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos. Supply ng itlog sa bansa, sobra-sobra ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Sabay literal na umuulan na itlog. Ilan nagtitinda sa Pasig Mega Market iniit na mga supplier ng produkto dapat na paliwanagin sa mataas sa presyo ng mga bilihin. Ay, hindi kayo? Hindi daw eh. Hindi kayo. 1,000, 100 pulis nakakalat sa paligid ng Quirino Grandstand sa Maynila. Dinadampi na lang yung mga... Pahawak.
Kailan tayo magkaroon ng pakurot para doon sa mga magnanakaw sa gobyerno? Papingot. Papato. Ilang deboto binigyan ng atensyong medikal ng MMDA Rescue sa Quirino Kansas sa Maynila. Daming tao Traffic ngayon sa Quiapo. At mga prioridad ng bukas pa po talaga yung ano yan eh. Pero ngayon, di ba, nag-ano na rin? Nagre-ready. Mamaya yatang gabi magsasaraduhan na yung mga ano. Abangan ang mga detalye sa mga LRT balita kaya sa Super meron? Radio DCWB na mga... Sa LRT yan, wala namang kinalaman yung LRT sa ano. Meron yan, sigurado. Yan lang yung magsisilbi talagang parang sa kaya. Kailan ba dinadala yung mga rebulto, yung mga ano? Sa Biyernes pa po yan. Hindi, sabihin, di ba, siyempre iba galing malayo, di ba? Dinadala na nila kagad. Sabihin, on the way na sila dun sa para pumila, di ba? Opo, pipila yung mga tao. Kasi yung rebulto, doon naman rin. Hindi, wala na ibang rebulto. Isang rebulto. Hindi, isa lang po yun. Yung sa Quiapo lang yun. Hindi, pero meron pang ibang ano, di ba? Meron pa iba yung may dala-dala sila. Kanya-kanyang... Yung kanya-kanyang bit-bit na maliit, pero ang ano po talaga yung Black Nasa rin. Isa lang sa Black Nasa. Oh, Black Nasa rin na sinasabi nila eh. Sa Quiapo. May food pa naman ngayon. Oo. Mga deboto sila, hindi talaga sila mahadlangan sa kanya. Ang kaibigan ay pilot technique persecution pa rin ang nagaganap ngayon ang pinisinayang pagdalo ng Luzon o ang pinaghalong malinis na bato, lava at gas sa kaibigan ay nataksan din natin mismo. Mag-alas 8 naman sa gabi ang pagdali na ng pyroclastic density current mula sa crater ng Saan naman sumasabog? maraming puso na malalakas. Ano ba? Ano yung sumasabog dyan? Vulcan. Nakugat ng puno kapag nagkakasabay-sabay ng pagbubusok pagbaba. Basta kita siyempre ang aktibidad na yan ikan kagabi dahil nga parang nag-go in the dark ang nangyayari at sa ikan sa huli na update sa Tivox sa alert level yan sa Bulkan ngayon ibig sabihin Mayon pa rin. wala pagpasok sa disaster permanent danger zone at isa lang sa mga naidala na aktibidad sa Bulkan isang volcanic earthquake 162 na rockwall event at 50 pyroclastic density current sa Luzon. Naglabas din ng sulfur dioxide o azufre ang bulkan natin nasa 702 na tonelada. May steaming din na 200 metro ang taas at ang pagsinaw nga nito ay napadpad sa hilagang silangan. Meron din tinatawag na ground deformation o yung pamamaga ng bulkan. Talaga ngayon ilan ang pinag-iising dito ng mga otoridad ay yung pagbabawal ng pagpasok doon nga sa kilometer permanent danger zone dahil nagagaluhan delikado kapag natamaan sila no kung mga lumalabas o mga dagay na usod mula nga dyan sa crater ng bulkan. Yan muna ang latest mula rito sa Albay, Sinya Cruz ng GMA Integrated News sa Ulan para sa Super Radio. Hindi pa mabilis na pagkakot. Yan yung pag nakita mo yung mga larawan ng Tivox, kagabi kitang-kita yung pagkapula. Maganda pero mapangani. Oo. Kaya nakunan, photographers talaga yan. Oo, dinadagsayan ng mga turista ang Mayon. Pero huwag lang papasok talaga dun sa danger Ay, zone. delikado. Pero ayun na, nakita natin, gumuguhit na yung pula. Kasi ano daw Tama. kagabi hindi masyadong umulan kaya kitang-kita. Kasi nung nakaraang araw, malakas yung ulan dahil sa Hindi shutdown. maaninag. Samantala, Department of Energy o DOE, pinag-iingat ang publiko sa mga peking fuel discount card. Pati ba yan? Ito naman yun. O, detalye, alamin natin mula kay Christian Manyo. Christian. Nagbabala nga ang Department of Energy sa publiko laban sa mga kumakalap na alok online para sa peking fuel discount card na gumagamit sa pangalan ng Fuel Max at Fuel Go Plus. Ayon sa DOE, ang mga naturang card ay hindi mong Babalikan natin. Babala rin tayo sa Peking Telco. Babalikan natin. Babalikan natin. Christian Manyo. Alas 9:12 oras sa amin mga kapuso. Tunay na pagbabayan! Walang personalan! Inspirasyon na ng marami. Top notch sa bar exam. Manunumpa yata sila sa Pebrero. February. Para maging abogado. Narito si Mr. Ray Simola Sanchez ng QP Diliman. Congratulations! Scholar ng bayan. Ray, top notch sa bar exam. Nagsingkin na ba? Kamusta ka na ngayon?
Kahit man nakatulog na ako, ulat pa rin ako. Yes pa rin. Oo. Ano ba sikreto? Yan, doon sa mga... Isasahan mo ba? Oo, yung mga nagnanais Hindi ko pala maging sa na kaliwa, lawyer. nasa kanan Ano siya. ba sikreto? Hindi ko naman masasabi may secret I suppose. Kasi ang ginawa ko lang naman talaga is I did my best. I did ko ano kailangan ko para makapasa. Aral ako. Work ako para of course mabayaran. School ko and yun lang talaga. I persevered. So, hindi mo inaasahan ito na magiging top-notcher ka sa bar exam. Ano yung, di ba yung mga lawyer may mga specialization yan? Anong ninanais mo mag-specialize kung ikaw ay nag-practice na? Right now po, I'm keeping my options open. But if I'm considering kung ano yung naging interesting para sa akin, in school lang naging primary interest ko is intellectual property law, and when I was Hindi mo nakasama sa ano to, gasolina. mostly corporate Hindi siya gaano. Sakto lang po. Ano? Diesel o ano? Bukod sa Gasolina po. King of Fest, ano bang paghahanda bago mag-bar para doon sa mga Kung pang pamilya, matipid siya. mabigyan ng maganda pasimula, no? Ika na. Ano mas okay siya kung iligo at ipit? Opo. Pero may sense naman yung sinasabi ng mga law professors na whether you really start at Kasi the 1.5 first year of po. law school, 1.5 kasi yung kahit magbago yung So, law, sakto lang which talaga. can happen of course, what you call this, may fundamentals ka pa rin on how to read, how to understand what binabasa mo and how to apply it properly. So, if the government changes, madali na magagawa. And really, you just have to start it, I suppose. Parang lang din talaga yan. So, it's not really more of intelligence, not really more of grit, but you find it. Ba't ka ba nagka-interest sa abogasya, Ray? Sayang na po yan. Bakit ka nagka-interest na kumuha ng law? Well, nung undergraduate ko po kasi is we had a class on engineering ethics. Okay. And that was very interesting sa akin when we learned yung legal underpinnings of other professions. And I suppose nagkasunod na lang din po doon sa field that medyo interesting gawin din sa akin. So I took the LAE and pumasa naman ako. So I took law school. So, ikaw ay isang engineer din. Bukod sa pagiging ngayon ay susumpa bilang abogado. Yes po, licensed po akong electrical engineer. At ikaw ay nagtatrabaho na, pag-ibig mo, no? Nagtatrabaho ka habang ikaw ay nag-aaral ng abogasya. Opo, I worked din po during law school kasi sa evening class po ako. Hindi ba mahirap yon na nagtatrabaho habang nag-aaral at nagre-review pa sa bar? Well, mahirap po ano po Actually, talaga. kung I mean, you need mag-bar to- taker ka, tapos sa law firm ka nagtatrabaho, okay yan, di ba? Opo. Napapractice mo na, tapos na ano mo pa. Pero I think hindi siya sa law firm Hindi nagtatrabaho siya sa kasi law firm. kasi engineer siya dati. Licensed engineer na siya eh. Electrical engineer. Electrical Tapos double degree na. Double degree na siya. Tapos Electrical. ngayon, lawyer pa. Oo. Galing. Right now po, wala po because Ako marami na encounter sa engineering mga ano yan. Oo. Kaya kailangan mag-lawyer. Kaya nga po. Tahan ng sarili. Galing, top notcher po. Notcher, ah? Ano siya, UP? Hindi. Ayun lang, hindi ko na anong pala yung ano niya. Anong school pala siya. Okay. Ay, yata, UP nga po yata. UP. Dami yata, pag sobrang dami lawyer. Abogado, ano, yung mga nag-aaral pa sa ngayon o nangangarap na mag-take up ng law. Honestly, I never really considered myself as the proper person to bigay ng mga ganito. But if I had to say something, what you call this, it is difficult, yes. Pero you can push through it. It's not never going to be easy. It's never going to be pretty. Sometimes you have to win ugly fights. Pero kaya niya din yan. I mean, just from nobody naman din tulad ko, nakapasa ng bar. Kaya niya yan. Taga saan ka ba, Ray? Laguna po. Ha? Saan? Laguna. Laguna. O kamusta mga magulang mo sa reaksyon dyan? Tuwa-tuwa. Natural? Kasi wala sa amin talagang nag-expect na ayun.
May lawyer ka na, may engineer ka pa. Ano ba ang hinihingi mo? Sila ba ang naging inspirasyon mo? Sino ang mga naging inspirasyon mo sa iyong pag-aaral at pagpa-bar exam? First, yung parents ko po, my family, especially my friends din na medyo nagulat na nag-shift ako to into so, and yung skill din ng aking teachers, they're also very inspiring kahit na napakahirap na situation namin kasi yung stars Ako naman, Ray, sana bagong-bago abogado ka, batang-bata, makatulong ka na mapanagot yung mga magnanakaw sa gobyerno, ha? Kailangan natin ng mga batang abogado. Ingat ka, and God bless. Congratulations ulit. Thank you, Pete. Yan po si Ray Timola Sanchez, Sanchez po sa Parexam, taga Laguna. Hindi inaasahan. Hindi mo kasing makapasala. Kita mo yung 59 years old, labing isang beses Grabe yun, ano? Pero at least nakapasan. At At least nakapasa na. Oo, bago mag-senior, anak ko yan. Oo. Ang license ba, meron siyang ano, sabihin senior ka na, hindi ka na bibigyan. Wala yata. Wala yata po. Sa bar exam daw, sobrang Pero nagulat ako ha, kasi akala ko hanggang 3 take lang yan. And pwede pala, unlimited pala. Oo, unlimited. Pero alam ko, CPA, parang 3 beses lang yata. Oh, bakit yung law unlimited pala? hindi ko alam. Loko-loko yung mga ano. Ang alam ko, CPA, 3. 3 beses. Kasi may kapitbahay namin. Gusto daw niyang Talagang pinagdasal niya yung pangatlong ano niya. Yung siya makapasama-sa. Pero nakapasa sa pangatlo. At least nakapasa. Oo. ng bar exam. Grabe, 11 ano? Wala ka So, masabi. tatlo yata sa UP. Talagang hindi bumitaw. Ganyan talaga ang pusigil. Congratulations. Sabi yun, Sige lang, sige lang, sige. Maraming salamat at Dapat sa lahat. di ba yun? At sa lahat ng Pero pumasa. hindi siya nahiya, no? Tinulungan yung pinuunan siya. Tapos, babay yung mga kaso niya. Palagay ko hindi na siya magpa-practice kasi baka matanda na rin eh. Siyempre sa 11. Ay, hindi, magpa-practice yan. magpa-practice Sa pa rin, hirap ano? ng dinanas niya, Sa bagay. kailangan kumita siya. Sa bagay, kahit man lang ano no? Notano-tano lang, Notaryo. ano? Oo. Malaki din ang kita ng notaryo. Oo, dyan sa kanto-kanto, ano, di ba? Sa City Hall, di ba? Oo. Ay, naku, magkano yan? 100 plus 100, depende pa nga yata sa ano. Kaya nga po. Ang dami kaya dun sa Makati. Saka ano siya eh, nagtapos din siya na baga siya. Palagay ko din nagtrabaho na rin siya siguro sa Tsaka ano. magbabayad ka rin ng mga license fee. Opo. Yung gano'n, di ba? Eh, sa kukunin yung mga pera niya, di syempre kailangan. Oo nga po. Pagpunta doon kahit na ano. Tsaka yung mga contract lang, di ba? Rental, yung mga ganyan-ganyan contract lang, di ba? Kailangan ng attorney yun eh. Sa mga gamot, lahat ng yan, maasahan mula sa RightMed. Dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Kaya pag may kailangan gamot, para hindi mapamahal. Tumagay sa pagtitake kasi ng board. Minsan sabi nga nila swertihan. Kailangan ninyo. Kasi minsan eh kahit na halimbawa na minaster mo na yung iba, inatapat sa iyo yung talagang hindi mo alam na ano. Tama. Tsaka minsan nagbabreak na ano, mental block. Nagme-mental block ako. Pero yung isa doon parang uminom yata ng gamot, parang ano, something, yung parang vitamins pa, pang ano. Tapos na mental block. Na mental block tuloy. With proper diet and exercise. Hello, Kasi kahit sa mga simpleng exam lang, na-experience ko din naman yan. Sa school, diba? Na-experience natin yan. Kahit sa simpleng exam lang eh. Nag-review ko lahat-lahat. Minsan natapat sa yung tanong, yung hindi mo alam. Oo. Oo, nangyayari talaga yan. pero gusto pa natin mag-withdraw. Dapat, di lang basta makamura. Kaya minsan, pagka ano, kailangan relax ka. Oo. Hindi ka, ano yung tutok na, bukas mag-exam na ngayon, nag-review pa. Gamot, dapat yung abot kaya, pero dekalidad. Pagka ganyang ano kasi, lalong hindi pumapasok ang ano sa ano, na may mental block ka.
upang labanan Pero ilang pagdami weeks ng yun mga yung illegal ganung na online bar? gaming site. Mm. Parang ilang weeks yung dalawa o tatlong Ang ano Pagcor yun? Parang guarantee website na last time naglalaman puro ng every listahan ng mga Sunday, parang lehitimong ganun gaming ang provider. Ayon sa Pagcor chairman at CEO Alejandro Tenco, layunin ng bagong platform na magbigay ng malinaw at mapagkakatiwalaang gabay para sa mga manlalaro at publiko. Lalo na ngayon tumarami ang mga peging online gaming platform. Magtungo sa www.pagcor.ph/Pagcor Guarantee para sa listahan ng mga lehitimong platform na nasa ilalim ng regulasyon ng Pagcor. Para ng Tenco, ang mga illegal online gaming sites ay nagdudulot ng panganib at sumisira sa tiwala ng publiko, dahilan para mawala ng malaking kita ang gobyerno. Panatiling masaya ang pagkilibang, magtakda ng oras at limitahan kanina ano yung vulkan na ano? Mayon po. Mayon? Oo, Mayon. pamilya. Para sa impormasyon, Aktibo naman talaga din. Sisipon-sipon. www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Pero ang ganda talaga ng Mayon. Ang Mm, ganda sa gilid. Na, Grabe. pero pumangit na nga daw ngayon dahil namamagana na siya eh. Oo. Magde-deform na naman siya dahil sa aagos na naman ang lava. Pero ang Legazpi talagang walang-wala. Mm. Parang patay na patay yung city. Kasi siguro sa kada ilang beses na ano yung mga kabuhayan, di ba? Puro school na lang naiwan dun eh. Yung tao kailang mga 2 years ago. Wala yung mga bahay talagang na ano na lahat. Makita mo yung lahat yung parang ano yung abo. Tapos yung kanal nila, makita mo talagang pinagdaanan ng mga school na lang naiwan dun. Tuloy-tuloy ang Talaga pamimigay active kasi ng po papremyo. kanila. Pero pag dumaan ka na sa gilid ng Mayon, talagang super ganda. More than 2 million pesos ang Siguro, pamimigay mga kasama ng 1 million piso. Thousand of years from now. Sumali, Sigurado magiging ano na rin yung magtutulog na rin yung barkal na yan. Gaganda na rin nun. Ngayon wala eh, active siya eh. Wala tayong magagawa eh. Super Radio AM nationwide at Barangay FM nationwide. Runs from December 14 to January 31, 2026. Ma-active yan. Paano ka tatakbo, di ba? Oo. Kailangan lumayo yan. 600 series of Mamaya makipaghabulan 2025. Kaya meron yung 6 kilometers danger, permanent danger zone na sinasabi. Isang buwang gulang na sanggol nasagip sa illegal na online Sailing? adoption sa Quezon City. Mark Pacalana. Ano to? Sagot Meron, pa sinasagip sa operasyon ng Philippine Sa National online? Police Union and Student Protection Center, Luzon Third Unit, Katuwang, ang Department of Social Service Development ng Quezon City, ang isang sanggol na illegal na binenta sa pamamagitan ng online adoption. Sinong Adoption, binenta? sinasagip ng isang buwang gulang na Hindi sanggol na adoption ginawa yan, ng paniwala sa ako. Quezon City matapos ibenta ng Pinaganda lang, di ba, kuya? Pinaganda lang. Oo, bentahan yan. Expanded Anti-Trafficking Persons Act. Eh kung magpapa-adapt ka doon ka sa DSWD, di ba? Dapat ina-7 Kaya nga years i-online old lang yan ang eh. magulang ng sanggol at karang ng sitwasyon sa buhay, tumayag nag-desisyon siya na pumasok sa illegal online adoption dahil minor de edad. Siya ay nasa protected custody ng social service ng Development Department ng Quezon City bilang child in conflict with the law. Bibigyan din siya ng psychosocial support. Pwede mai-adapt Ngayon, sa na-open na rin sa SSTD ng Quezon City ang sanggol at doon inaalagaan. Ibigay ng WCC Yung ibang ang nag-a-adapt, mas gusto nga nila yun eh dahil hindi na sila kilala. Walang ano yung bata, walang Walang kamali-mali. para ma-actionan. Ang inyong kapuso may pakalala ng Siya nga maganda nga din yung ganun niya. dapat totoo. Ikaw talaga mag-aalaga. Oo. Ikaw na talaga na sila yung magulang talaga na. Oversight Committee na magbabantay sa pagpapatupad ng batas hinggil sa national budget, idinipensa ni na Senator Sherwin Gatchalian at Lauren Legarda. Balita mula kay Nimpa Ravelo. Nimpa. Idinipensa ng pamunuan ng Senate Committee on Finance ang pagpapalikha sa isang Joint Congressional Oversight Committee na pagbabantayin sa pagkasya ng gobyerno batay sa naging batas ukol sa pambansang budget para ngayong taon. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, nagsama ng komite na utos ng mga batas ukol sa national budget o pantaunan na General Appropriations Act ang paglikha sa isang Oversight Committee na kanyang tinutulak ngayon na likhain. Kailangan ito para matutukan na din ng mga mababatas kung paano ginagamit ng bawat ahensya
ang hawak na budget na isinabigay sa kanila ng Kongreso at ng Ehekutibo na anipektibong paraan para masawata ang katiwalian Ito at si pagpapel Roel. ng pondo. Yung anak niya mismo nag-booking sa kanya. Yung anak niya, ano ba gusto? Sa pamamagitan ng transparent na mga pagdinig ng Oversight Committee, matitiyak ko lang mga mababatas na hindi Ganun nawawala naman talaga yung ano ng mga politiko eh. at katiwalian ang mga pundong nakalaan sa mga programa o proyekto ng gobyerno. Halimbawa, ospital, silid-aralan, sakahan at kalamidad. Inulugan dahil hindi ito micromanaging sa mga ahensya, kundi pang sumata sa paulit-ulit na understanding, palpak na disenyo at iba pang butas sa implementasyon ng mga proyekto. Ang natugon, nilagad sa Delatigar daw ang kanilang paliwanag Kasi yung dating mga pasa administration, wala silang nagbabantay. Walang ganyan ano? Ngayon lang talaga din ano? Binabantayan Sa yun. National Budget, Oo. Kasi yun lang, ng nagbabantay. Oversight Committee dahil sila raw mismo ang may allocable to pork barrel na ipinaloob sa National Budget. Ako si Ninfa Ravelio Media May Super Radio, DCWP, dapat totoo. Thank you, Nimpa. At dapat daw bantayan yung mismong General Appropriation Act. Kasi ang program, wala pa yun eh. Ano nga, sabi ko nga kanina kay Congressman Egay Erice, ideal ba na zero budget yung program, sabi niya? Actually, ikan zero budget yun eh. Dapat. Wala talagang budget Walang yun. budget. Kumbaga, Kasi wala pang may paglalakad. nilagay, Oo. pero pangako yung pangako. Ay, kakantayin tayo. Mamaya. Parang kinakabahan ka. Hindi, excited ako. Excited ka. Okay, practice tayo. Alas 9:28. Kuya, puro barya binigay ko sa'yo ha. Ayun, Nagpapalit ako sa bangko. Kuya, hindi ako mababalyahan. Gawa nung, ito lang daw yung coins ang available. Eh, sabi ko baka mas mahirap pagka buwang ano, wala tayong mapalitan. Kaya, puro coins. Pero okay na. Guys lang po, parehas din. Basta pera. Pera din po yan. At yung iba nga, sabi nga, mas okay nga doon yun kasi hindi yan fake eh. Hindi fake eh. Hindi natin alam, no? Di ba? Sa bagay. Pero mahirap siguro i-fake yan. Dili Pagka lang coins. peke. Yung coins, paghihirap siya na sa coins, konti lang yan. May machine yan eh. May machine gagawa. Hindi, because sa bang halaga, sabihin eh, konting halaga lang yan eh. Kumpara sa libo-libo ba? Na, Pero ano, yung 1,000 talagang binubusisi natin. Aha. Ito, hindi na natin binubusisi eh. Bubusisi mo pa yung mga piso. Hindi kasi may napapansin ako ngayong piso. Aha. Iba-iba ang laki. Hindi ko na alam kung napapansin nyo. Meron nga, mga iba-ibang laki. Itong ang problema din kasi natin sa ano, dapat isa lang yung ilabas din nila. Iba-iba kasi din yung nilalabas nila. Hindi kasi minsan, hindi ko rin alam eh. Kaya nahihilo na rin ako. Oo, paiba-iba kasi yung ano nila, design ng ginagawa din nila. Well, yung dati siguro nakasirculate dyan, siyempre, hindi na, andyan na rin yun. Sayang dito kung hindi mo papasirculate. Ano ba? Panalo Oo. promo, more than 2 million pesos ay ipimimigay kasama na. Pero hindi na sila gumagawa ng bago. Yung bago, yun na yung bago ngayon ng mga design. So yung Tapos dati ano pa rin, nandiyan pa rin. Yung mga taga Central Bank, hindi lang piso, at saka 10 piso, ayusin naman nila. Parang hindi siya gumagamit ng, sumasakay ng jeep siguro yun, no? Kakaawa yung mga Minsan, driver. minsan mahirap i-identify na yung 5, 1, 5, 10 eh. Totoo. Minsan makakaparehas na lang halos eh. Alam mo, minsan, Yung 10 na lang, medyo malaki lang ng konti. minsan nagsusukli yung driver na matanda. Gabi. Naku, puro 5 piso. Sabi ko, kuya, naku, talong-talong. Talo nga. Dapat nga ayusin nga ng ano, bangko yung Sabi mo, ganyan. nagbigay ka ng 15, di ba? So, dapat ang sukli sa'yo, 2 piso. Ang sinukli nyo sa'yo, 2 piso. Oo, talo. O, di ba? Eh, kung medyo 20 binigay mo, eh, puro 5 piso. Naku, Kaya- abunado pa. Lalo na pagka yung medyo mahina-hina ng mata. Oo, hindi, Delikado ako sa case ko, Ah. talaga nalilito din ako. Kasi, Totoo yun. Ako man din eh. Minsan nakakamali din ako ng mga sukli, mga ganyan. Dahil sa mga ganyan. pahamak talaga yun. Sana laki-lakihan nila, idiitan nila kung talagang gusto nilang itan, di ba? Wala nang problema. Kaya kahit na ano, ibahin man lang yung kulay. Oo, ibahin yung kulay. Saka hindi san, lagyan man lang ng buhit-buhit lang. Oo, yung medyo talagang obvious na Oh, magkaiba talaga.
diet at healthy lifestyle. Di ba sa iwa yun, gumagawa na, hindi gumagamit, hindi nag-gym. Parex Vitamin B1, B6, B12. Walang BBQ. Mag-Parex B. Parang yung pagkakaiba ba ng 500 sa 1,000? Dapat ganun. Alam mo talagang 500 yung Kahawak isa. mo. Oo. Pero dati, at least mainam-inam na ngayon yung 1,000 at saka 100. Dati kasi 100 at saka 1,000, di ba? Halos, tama. Diyos Dati ko. din. Mapagkakamalan din Nagkamali yan. kaya ako doon. Ang laki ng diferensya Gabi, niya. gabi Pagka, yun. ano. Tapos, Oo. kinuha kagad tong binilan ko ng prutas. Naku, sabi ko. Pag uwi ko kasi sabi ko, bakit kulang yung pera ko? Bakit eh? Ay, naku, naalala ko, yan pala yun. Nationwide na sa GTV, PZWB at Super Run. Dapat nga, mas ibahin pa nila eh. Talagang Oo, iba, yung iba na talaga matingkat dapat yung na, kulay. Ano, di ba? Para Oo. hindi, ano. Fiber drink helps block sugar and cholesterol spikes after meals with proper diet and exercise. Yes! Say yes to Glucopro. Tulad ng 200 at saka 100, ang laking diferensya, di ba? Green, isa Ah. blue. Buti na lang itong 1,000 yun kasi mostly plastic na ano, di ba? Saka ngayon, buti na lang tinatanggap na yung ano kahit lukot eh no, doon sa may ano ng Pero ano. mahirap pag naplansyahan mo. Di ba minsan naiwan yung pera natin sa bulsa? Against self-cremation. Nangyayari din sa akin yung minsan eh, pag nalabhan. Pagkatapos na saka mo maalala, ay may pera pala doon. revenue ang hindi pinayarang buwis sa isang contractor sa flood control project sa lalawigan ng Bulacan. Pinangungunahan ngayon ni CIR Commissioner Charlisto Martin Mendoza ang pagkakain ng reklamo laban kay Mark Allen Dinamor Arevalo, ang may-ari ng Wawa Builders. Bunga ito ng pagdabag sa Section 254 at 255 ng National Internal Revenue Code hinggil sa sabiyo ang magbayad ng buwis at ang pagbibigay ng tamang informasyon sa income tax at value-added tax returns sa una at ikalawang quarter ng taong 2024. Sa impormasyong ibinahas ng BIR, umaabot sa 48.39 million pesos ang utang sa buwis ng Wawa Builders sa isang ghost flood control project sa Malolos City, Bulacan. Isipin mo ito mga ghost project na yan, kalapit-lapit lang sa Manila, no? Ng BIR dito sa DOJ at Kawawa na sila. Ibig Malapit sabihin sila talaga na- matapang ang loob ng gumawa talaga. Oo. Hindi, pero palagay ko, hindi lang ito sa administration nito. Oo. Oh, di Oo ba? naman. Ngayon lang kasi si Marcos okay din eh. Kasi inano niya talaga yung korupsyon. Siguro sa mga tatamaan siya. Oo. Pero at least Inopen niya. Inopen. Inopen. Oo, Kasi inopen sa kuya, public. yung ganyang ano, nandun kami sa Bulacan before. Mhm. Nung matagal na, mga 10 years ago, 20 years ago, meron doon yung papuntang Candaba. Pero isang ano doon eh, parang kabilaan. Puro ano yun eh, puro bukit. Ano? Tapos kabilaan, sa kabila, puro bahay. Alam mo, ilang beses ako dumaan doon talaga yung parang yung simento na tinapal mo lang doon sa gilid ng river. Oo. Eh, gumuguho yun eh. Pag gumuho yun, parang yung ano, yung parang cake na, yung ano, crash na, di ba yung sa gilid doon? Ano yung buo yun, gaganon, kasi wala kang foundation dun sa loob. Yung mega dike na sinasabi Oo, nila. kailangan kasi, di ba, may tubo. Makikita mo, walang bakal, walang ano dun sa ano. Kaya pag na ano yun, yung buong cover nun, talagang natanggal. Yan ang masakit na katotohanan ng nangyayari talaga sa atin. Tax natin yan eh. Grabe talagang ginagawa nila. Tapos dito sa amin, no, sa Madalas, may nakalagay doon project ilaw doon sa kalsada kasi marami estudyante doon sa amin. Eh doon sa dinadaanan ko kanina, di ba? Yung Dambana, pero street yung papunta sa amin. Madilim doon paggabi. O doon may ilaw, iilan lang. Talagang madilim. Tapos nakalagay doon, tinignan ko yung ano, billboard eh. Dapat last year, mga sometime November, dapat matapos na yon. Naku, sabi ko November. Eh nung December, mga 2 o 3, nakita ko nandun, wala pang ginagawa. Pinicturan ko, sabi ko, i-ano ko nga ito, isasend ko sa City Hall. Para lang, maano, pero tapos, siguro, mga after 2 weeks, nag-post na sila ng bago. Ay ito, ano, matatapos na February 2026. Naglalabas lang sila ng sama ng loob kasi walang nakukulong. Kanya-kanyang remedyo talaga sa pag-ano, no? Hindi kasi kumaga, Paggawa ng pera. eh, ngayon, tingnan mo yung DPWH. Ang sisipag nila. Nung sa ano, yung kamakailan, yung New Year, itong basta bakasyon itong December, Mhm. aba, may naglilinis.
isang korap na Sabi ko, gobyerno. hala, ang Huwag sisipag kayo naman. pumutok ng gusto ha, yung Mga bongga-bongga. kalamidad, basta Bumabawi. Bumabawi. dapat yan ka-harmony ng tao. Dyan. Tapos yung mga budget yan, ay, at least ngayon ayusin na, Oo. di ba? At madali na nilang mamonitor. Sa ating palagay, ano lang yun eh. Dito lang kasi yung mostly na nakikita, pero mas talamak yan siguro sa probinsya banda. Yes, totoo yun. Grabe Kasi yung nga nangyayari sinasabi ko dyan. nga dito pa lang sa Bulacan, ang lapit-lapit, 1 oras, 2 oras lang, di ba? How much more doon sa mga Visayas, Mindanao na hindi natin nakikita? Tagapagsalita ng Manila Police District. One way kaya to? One way nga. Magandang umaga. Isa-isa. Yan mula po sa timbulan ng Layan Diwang Dakila sa Igan Pagkati sa mapagbalang sa Madang Oh, dito. Opo, yung iba Pwede. palang pumunta ng pahalik maghihintay na hanggang translasyon. Mga ilan po inabot, ground estimate natin, simula pa ng yung pila ay buksan sa pahalik kagabi. Sa gabi po, nag-upisa ito na alas 20 ng gabi at tuloy ito sa Igan Pagkati at kada oras po nag-update tayo at yung huli po nating update ito as of 8 AM po, meron na po tayong 5,000 na nandun kanina sa pila. At ito po ay tuloy-tuloy at bumalik na po yung ating Misa Mayor at mamayang pagsapit po ng ating gabi magkakaroon na po tayo ng umpisa na po ng ating Translasyon 2026. Sir, yung kamusta po yung takbo ng pila? Kasi kagabi po, meron mga nagre-reklamo na ang bagal daw po ng usan. Ito po may nag-issue na. Kung nakita natin, inorganisa natin maigi yung pila dyan kung saan may pila ng pambabae, panlalaki at saka yung priority lane natin. At hindi po talaga natin maiwasan na talagang meron po talagang pagbigat na daloy dyan ng ating pila kasi napakarami po talagang mga Bakit sarado? Ingat po, God bless po. Ito pala, optical media. Po, ingat po, God bless po. talagang hindi po natin maiwasan na ganun po marami yung tao. Ayun, so, na-drop na natin sila. Dahil alam naman po natin na napakarami po. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po. Okay, so yung yung mga naging controversial po yung pag